Ang daan ko ay mapanglaw at ang ilaw ko ay lumalamlam. Panginoon kong mahal, nais ko'y dito ka lang. Pakinggan mo ang aking dalangin at sa bisig mo ako'y kalungin. Panginoon kong mahal, hawakan mo ang aking kamay at sa tahanan mo ako'y mananahan. Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, Ikaw ang aking mahal. Hawakan mo ang aking kamay, patnubayan mo ang aking landas, patayuin mo ako sa kahinaan ko. Ako'y pagod nang lumaban pa, dahil sa unos ng mga pagsubok. Sa kadiliman ako'y nalugmok, gabayan mo ako sa liwanag mo. Panginoon aking mahal, hawakan mo ang aking kamay at sa tahanan mo ako'y mananahan. Kapag lumubog na ang araw at paparating na ang gabi, ang kalungkutan ko'y lilipas din. Sa puno ng buhay, sa iyong kaharian, doon ang ating banal na tagpuan. Panginoon kong mahal, hawakan mo ang aking kamay at sa tahanan mo ako'y mananahan. Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, Ikaw ang aking mahal. Hawakan mo ang aking kamay, patnubayan mo ang aking landas, patayuin mo ako sa kahinaan ko. Ako'y pagod nang lumaban pa, dahil sa pagsubok. Sa kadiliman ako'y nalugmok, gabayan mo ako sa liwanag mo. Panginoong aking mahal, hawakan mo ang aking kamay at sa tahanan mo ako'y mananahan. At sa tahanan mo ako'y mananahan. At sa tahanan mo ako'y mananahan. Hawakan mo ang aking kamay, hawakan mo ang aking kamay.
Happy Sabat po muli, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat po nanonood sa ating live ngayong oras na ito. Binabati ko kayo ng isang Happy Sabat. At sa ating mga kapatiran na lagi pong sumusubaybay, nandito po tayo ngayon sa Maoyon, at dito po sa Puerto Princesa. At sa lahat ng ating mga kaibigan, mga taga-subaybay sa Pastor Lahi Live, magandang gabi sa inyong lahat. Kasi gabi ito ipopost yan sa inyong mga kapatid. Purihin ang bugtong at bolis, palakpakan natin. Yan. Ako'y natutuwa mga kapatid sapagkat marami ng halaman dito. Kasi at least makita natin mga kapatid na talagang buhay-buhay. Kasi alam mo, itong paraiso, itong kaharian ng bugtong at buhay na Diyos na hinanda sa atin, doon sa Garden ng Eden, yung tinatawag nating paraiso, the Garden of Eden, yung paraiso, yan po ay isang lugar na kung saan ay may bakod po yan. Yan, yung Garden of Eden may bakod, katulad ito sa Maoyon may bakod. Kaya nga po, yun talaga ay ginawa ng bugtong at buhay para maging tahanan ni Eva at ni Adan na isang paraiso. Kaya nung magkasala si Adan at saka si Eva, sila po'y pinalabas doon sa Garden of Eden na mayroong dalawang anghel na nagbabantay na may dalang espada. Hindi na sila makapasok. At pag tuwing araw ng Sabado, ang ginagawa ni Adan at ni Eva, sumisilip-silip na lang sila doon sa Garden of Eden. Hindi na sila makapasok mga kapatid because of sin. Dahil sa kasalanan mga kapatid. At yan pag-usapan po natin ngayong araw ng Sabat ito ay bakit inihambing ng bugtong at buhay na Diyos ang kaharian sa isang butil, sa buto ng mustasa? Nakikita na ba kayo ng buto ng mustasa mga kapatid? Kung hindi pa kayo nakita ng buto ng mustasa mga kapatid, kumuha kayo ng sili. Okay? Pag nakita niyo yung buto ng sili mga kapatid, ganyan kaliit. O mas maliit pa dyan. Ganyan po kaliit ang buto ng mustasa. Pero kapag tinanim mo yung buto ng mustasa mga kapatid, ang laki-laki ng puno niyan mga kapatid, hindi mo kaya yakapin, sobrang laki. At lahat ng mga ibon ay doon po maninirahan sa puno ng mustasa na yan. Doon sila gagawa ng pugad mga kapatid. Mayroong isang lalaki, ang pangalan niya ay si Kyle MacDonald. Ito si Kyle MacDonald mga kapatid ay walang trabaho. Ayun, may edad na siya mga kapatid. Kulang siya sa pera. Nag-isip-isip siya ngayon, paano ko kikita? Paano ko yaman? Anong gagawin ko? So ang ginawa, nagkaroon siya ng idea mga kapatid. Nakakita siya ng paperclip. Alam niyo yung paperclip? Yung pag-ipit ng bond paper. So tinignan niya yung paperclip. Anong gagawin ko sa paperclip na ito? So ang ginawa niya mga kapatid, kinuha niya yung paperclip at pinost niya sa internet. Sabi niya, itong paperclip na ito, papalitan ko ito ng bahay. Sabi niya na ganon. So una, yung mga kilala niya, sabi niya, mukhang nasisiraan na ito ng bait si MacDonald. So ang ginawa niya mga kapatid, yung kanyang paperclip, pinalitan niya ng yung fish-shaped pen, yung paperclip niya, pinalitan niya ng ballpen. Na may hugis isda. Pagkatapos, yung ballpen niya, pinapalitan niya ng doorknob. Yung doorknob sa bahay. Tapos, yung doorknob mga kapatid, naghanap na naman siya, pinapalitan niya ng Coleman. Yung lalagyan ng ice. So, palaki ng palaki yung kanyang ginagawa mga kapatid. At yung Coleman niya, pinalitan niya ng electric generator. Okay, wala siyang ginagawa kapatid. Basta ang trabaho niya, pinapalitan niya lang. Pagkatapos yung electric generator, pinalitan niya ng Budweiser na sign at saka yung Kig na beer. At tapos pinalitan niya ito ng snowmobile. So palaki na ng palaki. After 14 trade mga kapatid, naabot ni MacDonald yung kanyang goal at yung kanyang ginawa mga kapatid ay naisa pelikula. Naisa pelikula yung ginawa niya. At siya po ay nakatira at yung kanyang ginawa mga kapatid, na isa pelikula ito, yun ang kapalit doon, binili ng isang direktor yung kanyang kwento, ginawang pelikula, ang kapalit doon ng mga kapatid, nagkaroon siya ng bahay dahil lang sa isang paperclip. Galing, no? Ang punto ng mga kapatid, huwag nating ismulin ang mga maliliit na bagay. Ang barko mga kapatid, kahit gano'ng kalaki, pag may butas ang maliit, kayang lumubog ang barko. Huwag nating ismulin ang maliliit na bagay. Ginawang pelikula yung buhay niya. Sumikat siya, yumaman siya, nagkaroon siya ng libro,
Nagkaroon siya ng movie deal. Ha? Nagkaroon siya ng bahay. Nag-umpisa lang sa kapirasong paperclip. Kamangha-mangha mga kapatid, kahanga-hanga. Tama po ba? Hindi basta-basta yun nangyari sa kanya. Pero sinabi po sa atin ng bugtong at buwan na Diyos na yung paglago ng kaharian mga kapatid ay mas matindi pa rito. Ha? Siguro kung hindi dumating, kung hindi naibigay sa akin ng bugtong at buwan na Diyos, ang pagpapangaral ng kaharian ng bugtong at buwan, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa inyo mga kapatid. Ha? Isip-isipin mo ngayon, yung Back to Christ, nahati na halos 5, sumubra. Yung 5, mga major na malaking grupo yan, meron pang maliliit yan. Ha? Ang dami hong Back to Christ yun, nagkahiwa-hiwalay na. Ha? Eh kung pareho kayo ng dinadala dyan, Brother Munding, pareho kayo ng dinadala, ano pang dahilan bakit kayo humiwalay? Dapat nagsama na kayo. Napansin niyo yun? Lahat ng mga tao na ito ay nagkiklaim sila na sila yung original. Ang problema, hindi sila magkasundo. Eh ganyan mga kapatid, kung yun pang dadalhin natin mensahe, dagdag na tayo doon sakit sa ulo. Ang dala po natin mga kapatid ay ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Kasi ngayong panahon mga kapatid, halos lahat ng mga tao ngayon may Diyos na. Ha? Pakilala mo yung bugtong at buhay na Diyos, may Diyos din sila. Yung Muslim, meron ding Diyos. Ano ipapakilala mo? Ipakilala mo yung kaharian. Kasi pag nagustuhan niya yung kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, hahanapin niya yung hari. Sapagkat walang makakapasok sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos kung hindi niya tatanggapin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ha? Na kung makita po natin mga kapatid, kung makita mo yung paglago ng Kristyanismo ngayon, parang madidiscourage ka. One of the fastest religion in the world today, yung Muslim. Hindi ko alam bakit, kapatid. Bakit malaki yung Muslim? Siguro, it may be because sa Amerika, dahil sa sobrang dami ng mga ipokritong Amerikano, na kung saan inaapi nila yung mga Mexicano, inaapi nila yung mga black people, pinapatay. Ngayon naman, mga Asian naman mga kapatid, ang tinatarget nila, mayroong isang Pilipina, matanda na babae, kasing tanda ni Nanay Bilya, binugbog. At dahil siguro sa pandemic, akala nila, mga Chinese din tayo nagpakalat ng coronavirus sa Amerika. Kaya kawawa yung mga Pilipino, yung mga Asian doon sa US ngayon. Kasi they were not able to protect themselves. Maglalakad ka mga kapatid, bila ka nalang uupakan. Ha? At minsan mga kapatid, kahit makita natin yung ating spiritual growth sa loob ng church, parang madidiscourage din tayo. Di ba? Next time, every Saturday, magdadala na kayo ng Bible. Titingnan ko yung Bible ninyo. Diba? Tingnan nyo yung nangyari sa sanlibutan ngayon, nangyari sa mga iglesia ngayon. Tingnan mo yung nangyari sa ating sarili. Ha? Tingnan mo yung sinasabi ng banal na kasulatan. Madidiscourage tayo mga kapatid. Ang sabi po dito sa Luke chapter 13, verse 18 to 21. Ha? Pinapakita dito ang paglago ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Ilan na ba sa inyo? Ilan nung unang panahon, mga kapatid? Mayroon na ikwento sa akin doon sa Mindanao. Mayroong isang nitibo, Bermuding. Sobrang hirap niya na mga kapatid, yung mga magulang niya magsasaka. So ang ginawa niya mga kapatid, nag-aral siya pagkapulis. Siyempre, nitibo, medyo mahirap siyang umitindi. Pero gusto niya talaga makapagtapos ng pag-aral. Sabi ng kanyang head, sabi niya, Nong, wala talaga pag-asa, bagsak ka talaga. Balik ka dito sa balik ka sa bundok, magtanim ka ng gulay doon, at saka mga palay. Sabi niya, Sir, kahit anong gawin, Sir, ayaw ko na talaga umakyat sa bundok. Ayaw ko na talaga mag-farm. Ha? Sawa na ako mag-farm, ayaw ko na talaga. Kahit pinakamababa na grade, Sir, basta makapasa lang ako, Sir. Ha? At alam ko sa iyo, karamihan sa iyo, may karanasan sa pagfa-farm. Yung talagang nagtatanim, sino sa inyo nagtatanim? Ha? Nanay Bilya? Kayo subukan na ba ninyo magtanim? Ha? Sister, ano pangalan mo kapatid? Ha? Jolie. Nasubukan mo na magtanim? Ano tinatanim mo? Palay. Alright. So, one way or another, mayroon tayo experience magtanim ng palay. Ha? Pero ng karamihan po mga kapatid na naging lungsod na tayo, marami na tayong kultura mga kapatid na hindi na natin binibigyan ng halaga yung pagfa-farming. Alam nyo, sa Amerika, ang pinakamayaman na Biblia, magsasaka. Dito sa Pilipinas, yung magsasaka pinakamahirap. Alam mo kung bakit? Kasi pag tatanim ka, mangungutang ka sa inchik.
Ha? Mangungutang ka sa inchik pang kapital mo. Pero yung benta ng palay mo, ibibenta mo rin sa inchik. Ang problema, yung inchik yung magbibigay ng presyo ng palay mo, hindi ikaw magpipresyo sa sarili mo. Ha? Sabi ng inchik, itong palay mo, ganito lang ang kilo. Wala ka magawa. Bakit wala ka magawa? May utang ka sa inchik. Ha? Tapos ginagawa naman ng ibang inchik, tinatago yung mga palay nila. Bakit? Para tumaas ang demand. Pag taas ang demand, tataas yung presyo, sa kanila labas yung kanilang palay. Buhay hari ang mga inchik, yung mga magsasaka mahirap. Ito po nangyari mga kapatid. At ito po tinuro ng bugtong at buhay na Diyos 2,000 years ago. Ha? Ang kanya mga tagapaginig ay karamihan ay magsasaka. Di ba? Tayo mga kapatid, pag gusto nating bumili ng mga pagkain natin, gulay, pupunta lang tayo ng palengke. Ha? Pero dito mga kapatid sa Israel, kung ano yung mga tinatanim lang nila, yun lang din ang kakainin nila. Kaya sabi ng bugtong ng Diyos, kinukumpara niya yung kaharian katulad ng mustasa. Pumunta ako doon sa bahay ng kapatid ni sino yung doktor dito sa Puerto? Di Guzman. Dr. Di Guzman. Nakausap ko yung kapatid niya. Sabi, dami niyang bulaklak. Binigyan niya ako ng buto. Si Nanay Cora, sabi niya, itong buto na ito, huwag mo itong ibaon sa lupa, ilatag mo lang na ganyan, para manipis lang siya eh. Pag ilagay mo yan dyan, tapos saka na siya ugat, saka na siya tutubo. Napakanipis. Ha? Naalala ko mga kapatid, nung ako ay nagtalim kami ng pakwan, watermelon, ng pamangkin ko. Tinanim namin. Tinanim na lang gabi. Nang mga ilang araw, tumubo na. Tuwang-tuwa yung pamangkin ko kasi yung tumubo yung pakwan kasi laki alam mo yung kalamansi. Eh dahil hindi magandang yung lupa, hindi na talaga lumaki yung pakwan. So yung pamangkin ko na-discourage na, yun yung napuntahan. So ginagawa ko mga kapatid, pumunta ako sa palengke. Bumili ako ng malaking pakwan. Pagkatapos mamudeng, nilagay ko doon sa farm, dinikit ko doon, tinalian ko. Sabi ko, kumusta na yung ating pakwan? Sabi niya, walang tubo. Sabi ko, suriin mo ulit doon kung mayroon na bang bunga. Sabi niya, wala talaga. Nung pumunta siya mga kapatid, mamaya-maya bumalik, sabi niya, Uncle! Ay, yung Papa Moses. Sabi niya, namunga na yung pakwan natin ng laki. Ha? Hindi niya alam mga kapatid, ako lang din naglagay ng pakwan doon kasi hindi man talaga mamunga. Nilagyan ko na, bilhin lang ako sa palengke. Ha? Tuwang-tuwa siya mga kapatid dahil tumubo yung pakwan. Ha? At dito po natin mga kapatid nakikita yung ginawa sa atin ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Maliit na buto. Ha? Isang napakaliit na buto at ang tinuro sa atin ng bugtong at buhay na Diyos, hindi niya sinasabi ito yung watermelon, hindi niya sinasabi dito yung wet seed, kundi mustasa, buto ng mustasa. At sinabi po dito sa Marcos Kapitulo 4, 26, 32. Purihin ang bugtong at buhay. Ito pong sinabi. At sinabi niya, ganyan ang kaharian ng Diyos na gaya ng isang taong naghasik nagbinhi sa lupa. At natutulog at nagbabangon sa gabi at araw at sumisimol at lumalaki ang binhi na di niya nalalaman kung paano. Hindi daw alam ng tao paano tumubo yung mustasa. Sa kanyang sarili ay nagbubunga ang lupa, unang-unay usbong, sa kauhay, pagkatapos ay butil na humitik sa uhay, datapat pagkahinog na ang bunga, ay ginagamit agad ang panggapas sapagkat dumating na ang pag-ani. At kanyang sinabi, sa ano natin itutulad ang kaharian ng Diyos o sa anong talinghaga isasaysay natin ito? Ito'y tulad sa butil ng binhi ng mustasa ng pagkasik sa lupa, bagamat siya'y lalong pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nga sa lupa. Gayon may pagkatanim ay tumataas at lumalaki ng higit kay sa lahat ng mga gulay at nagsasanga ng malalabay. Ano pat ang mga ibon sa langit ay mga kasilong sa kanyang lilim. And we are talking about the kingdom of God. Pinag-usapan natin yung kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. At makita natin ito mga kapatid, ito'y sagana doon sa Sea of Galilee. Marami doong mga mustasa. Matalinghaga.
Sabi ng banal na kasulatan, hindi na nila alam kung paano ito tumubo. Ha? Alam natin mga kapatid, kapag nagtanim ka ng buto, pag nabasa yan, magdi-germinate, magkakaroon ng ugat, kailangan ng sikat ng araw, kailangan mong diligan. Pero hindi mo alam mga bakit tumutubo yung buto. Pag tinanim mo yung katawan, hindi naman tumutubo. Pag tinanim mo yung dahon, hindi naman tumutubo. Bakit ang buto kapag tinanim mo, tumutubo? Ha? Ito ay misteryoso mga kapatid na buto. Mayroong nadiskubrihan doon sa Egypt mga kapatid na almost 3,000 years na nakalibing doon sa libingan ni Paraon. Nung binuksan nila yung kabaong ng Paraon mga kapatid, nakita nila yung 3,000 years old na buto kasama doon sa ritso ni Paraon. Isipin mo mga kapatid, nung tinanim nila yung buto, Brother Bonding, tumubo pa. Sa tagal ng panahon. Ha? Napaka-misteryoso ito mga buto mga kapatid. Ha? At ang sabi ng bugtong at buwan na yung karyan daw ay katulad ng buto ng mustasa. Ha? Mayroon 3 punto mga kapatid na gusto iparating sa atin ng bugtong at buwan na Diyos sa buto ng mustasa patungkol sa karyaan. Ibig sabihin mga kapatid, ang kaharian ng bugtong at buwan mag-uumpisa sa maliit. Mag-uumpisa sa maliit. Sabi ng bugtong at buwan na Diyos, Marcos 4:31, ito'y tulad sa butil ng binhi ng mustasa na pagkasik sa lupa, bagamat siyang lalong pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nanga sa lupa. Pinakamaliit. Ha? Doon sa lugar sa Israel mga kapatid, ito yung pinakamaliit, itong buto ng mustasa. Ha? Kung mayroon kang barya mga kapatid, yung barya, kung mayroon kang barya, ilatag mo yung barya dyan. Pag nilatag mo yung barya mga kapatid, sa liit ng buto ng mustasa, kayang magkasya ang 200 na buto. 200 na buto, ilagay mo yung barya. 200 na buto, ilagay mo paipatong mo sa kanya, magkasya 200 na buto. Ganun po kaliit ang buto ng mustasa. Ha? Napakunti, magtimba ganito, napakunti lang. Mayroong isang may mga turista mga kapatid pumunta doon sa Europe, namasyal sila. Habang namamasyal sila, sabi nung mga turista, sabi niya, mayroon bang sikat na tao na isinilang sa lugar na ito? Sabi niya, wala namang taong sinilang dito na mga sikat, bata lang ang isinisilang dito. Bago ka lumaki, kailangan mo munang maging bata. Alam mo yung buong mundo, yung si Napoleon Bonaparte, bago siya naging emperor, nanay niya nag-alaga sa kanya. Yung nanay niya yung nagduduyan sa kanya. Yung ating bansa, mga kapatid, magkakaroon lang tayo ng isang magaling na leader kapag nagkaroon tayo ng magagaling na mga nanay. Nakasalalay sa mga nanay ang pag-unlad ng ating bansa. Pag maganda yung pagpapalaki ninyo sa anak ninyo, magkakaroon tayo ng magandang pamamahala ng ating bansa. Ganon po yun mga kapatid. Karamihan ng mga magulang busy. Sino nag-alaga ng anak nila? Katulong. At di ba niyo napapansin mga kapatid, minsan yung ugali ng katulong mo, na-transfer na sa anak mo. Kung damak yung katulong na nakuha mo, yung anak mo magiging damak na rin. Bakit tayo nagkaroon ng doktor si Rizal? Sino bang nagturo kayo si Rizal? Nanay niya ang unang nagturo sa kanya. Mga magulang, sila ang unang nagturo. Alam mo sa Japan mga kapatid, kung mayroon na isang bansa na talagang hangang-hanga ko, ito mga Hapon. Sabi ko sa sarili ko, hindi kaya may lahi kaming Hapon? Kasi gusto-gusto ko yung mga pananamit ng Hapon, yung mga design nila sa nakaka-relax. Maliit pa lang madirbing. Yung mga bata nila, disiplinado. Alam nyo ba na sa Japan walang janitor doon? Yung mga bata mismo ang naglilinis ng kanilang paaralan. Sila naghuhugas ng plato, sila nagsiserve ng pagkain. At pag pumapasok sila sa eskwelahan mga kapatid, hindi sila hinahatid ng magulang. Dito sa atin, anong ginagawa? Kakain na lang, sinusubuan pa.
Pag nag-CR pa, ang laki-laki na, hindi pa marunong magpunas ng ano niya. Ha? Mama, tapos na ako. Laki-laki na mga kapatid. Ha? Sabi niya, pagtingin niya sa baba, sabi niya, na mama, may anaconda. Ha? Hindi na-train mga kapatid, mga kabataan natin. Turuan natin mga bata na maging independent sila. Ang paating pag-udlad ng ating bansa ay nakasalalay sa pag-train natin sa mga bata. Maliit pa lang sa Japan, mga bata, tinuturuan nila maging independente ang mga bata. Ha? Mayroong isang pamilyang Pilipina, pumunta ng Amerika. 30 years old na siya, nasa doon pa rin siya sa bahay ng nanay niya. Magaling siya sumayaw. Sabi niya, tuwing may bisita na dumadating sa bahay nila, pinapasayaw siya ng nanay niya ng Michael Jackson. Sabi niya, alam mo, Marie, yung anak ko magaling sumayaw. Sabi, nak, may mga bisita tayo. Sayaw ka, Michael Jackson. Sabi niya, ma, 30 years old na ako. Hindi na ako pwede magsayaw ng ganyan. Okay lang yun nung bata-bata pa ako. Matanda na ako ngayon, papasayawin pa ako ng Michael Jackson. Matanda na ako, ma. Sabi ng mama niya, matanda ka na pala, lumayas ka sa bahay. Sabi niya, di sayaw na lang ako. Ha? Hindi na train. Dapat sa bahay pala nag-umpisa na ang training. Saan ba nag-umpisa ang kaharian ng bugtong at buhay ng Diyos? Bakit kaharian ang ating dala mga kapatid? Saan ba nag-umpisa ang kaharian? Nung isinilang yung hari ng mga hari ang bugtong at buhay na Diyos. Sa ilang taon na lumipas mga kapatid, mula nung matapos yung Malakyas, wala nang sugo na pinadala. Tahimik, almost 600 years. Walang sugo na pinadala mga kapatid. At biglang bumaba yung anghel Gabriel galing sa langit. Pagbaba niya, pumunta kay Maria. Nung bumaba si anghel Gabriel, sabi ng mga demonyo, ano yun? Sabi niya, si Gabriel bumaba. Ano ibig sabihin nito? Nagkagulo yung mga demonyo ngayon. Ano nangyari? Pinuntahan ni Maria. Pinuntahan ni Gabriel si Maria. Sabi niya, Maria, bukod kang pinagpala sa lahat ng babae, magsisilang ka ng isang sanggol. Papangalan mo siyang Emmanuel. Ang Diyos ay kasama natin. Nagkatawang tao ang bugtong at buhay ng Diyos. Alam mo, ito yung pinakamaganda sa pananampalataya natin mga kapatid. Dahil yung Diyos natin, mahal na mahal tayo. Ha? Yung ibang Diyos mga kapatid, walang pakialam. Yung Diyos nila napakalayo. Ha? Sa Muslim, ang Diyos nila na doon sa langit ng mga langit, sobrang layo doon. Ha? Wala siyang pakialam sa mga tao. Kung gumawa ka ng masama, imperno ka. Kung gumawa ka ng mabuti, langit ka. Ganun lang mga kapatid. Pero yung bugtong at buhay na Diyos mga kapatid, mahal na mahal niya tayo. Nagkatawang tao siya. Bumaba siya dito mga kapatid, sa pinakamaliit na bayan ng Israel, doon sa Bethlehem. Sa lahi ni David. Doon siya Bethlehem mga kapatid. Ang ibig sabihin ng Bethlehem is the house of bread. Kasi karamihan ng negosyo doon sa Bethlehem, gumagawa sila ng pandesal. Kaya sabi ng bugtong at buhay, ako ang tinapay ng buhay. Ha? Doon sa pinanganak mga kapatid, ang kaharian ng bugtong at buhay ng Diyos ay nag-umpisa doon sa Bethlehem. Doon pinanganak. Saan pinanganak? Saan nag-umpisa ang kaharian? Doon sa Sabsaban. Ha? Doon nag-umpisa ang kaharian ng bugtong at buhay ng Diyos. At nung namatay yung ating bugtong at buhay ng Diyos, yung kaharian napakaliit pa rin. Ha? Mayroong isang Irish pastor, noong 1800, ito ang sinabi niya. Ang anak ng tao ay pinanganak sa pinakamahirap at pinakamumuhian na lugar. Saan yon? Nazareth. Yung Nazareth mga kapatid, lahat ng mga barumbado, tarantado dyan nakatira. Parang tundo yan kung sa Manila. Doon pinanganak ang bugtong at buhay na Diyos. Mula nung kanyang pagkabata, wala ka narinig sa kanya. Bigla siyang lumitaw, 30 years after. Nang umpisang mangaral ang bugtong at buhay na Diyos, 30 years old. Pagkatapos, nagturo lamang siya ng 3 taon sa Jerusalem. Konti pala yung follower niya. Ha? Tapos siya po ay
ipinako sa krus. Kasama ng mga kriminal. At nung ipinako doon mga kapatid ang bugto at buhay at sinabi niyang, anong sinabi niya? Tapos na. Nung sinabi ng bugtong at buhay ng Diyos, tapos na! Naitayo na niya yung kanyang kaharian mga kapatid. That's the time na itinayo ng bugtong at buhay ng Diyos ang kaharian niya. Nabawi niya na yung kaharian kay Satanas. Napunta niya sa lahat ng kapangyarihan sa kanya. Napunta na sa bugtong at buhay ng Diyos. Ngayon, ibibigay niya na sa Israel yung kaharian. Tinanggap ba ng Israel yung kaharian? Hindi. Naghanap ang bugtong at buhay na Diyos ng tatanggap ng mga ngaral ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya yun ang dinala natin mga kapatid sapagkat tayo ang tumanggap sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoon sa Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Dito pinapakita ng bugtong at buhay na Diyos na yung maliliit ng bagay ang binibigyan niya ng importansya. Hindi siya naghahanap doon sa malalaking simbahan. Hindi siya pupunta doon sa mga kilalang tao. Pupunta siya doon sa mga maliliit na tao, mga mahihirap na tao, mga ordinaryong tao. Doon niya itatayo ang kanyang kaharian mga kapatid. Noon ang panahon sa Israel, sa panahon ni Haring Solomon, talagang napakalaki ng templo nila. Nung sila po ay naging Swael at nagsamba ng ibang Diyos-Diyosan, nabihag sila sa Babylonia. After so many years, pinabalik sila doon sa Israel. Walang pera, may hirap, at itinayo nila yung templo. At ang tagtayo noon ay si Zerubbabel. Si Zerubbabel. Bumalik sila doon sa Israel. Wasak. Yung iba na doon na iwan sa Iran. That was Persia noong unang panahon. At ang sabi dito ni Zechariah mga kapatid, chapter 4 verse 11, verse 10. Zechariah chapter 4 verse 10. Nung itinayo na yung usang bato, ito ang sabi. Zechariah chapter 4 verse 10. Sapagkat sinong nagsihamak sa araw ng maliliit na bagay? Sino daw yung naghamak sa maliliit na bagay? Sapagkat ang pitong ito ay mangangagalak at makikita nila ang pabatong tingga sa kamay ni Zerubbabel. Ang mga ito ay mga mata ng Panginoon na paruot parito sa buong lupa. Itinayo yung templo mga kapatid. Hindi man kasing ganda nung tinayo ni Solomon, pero may pangako ang bugtong at buhay na sabi niya, nung inihandog na yung templo at nakita ng matatanda, umiyak sila. Bakit sila umiyak? Nakita nila yung templo ni Solomon, solidong ginto, ang pinalit kahoy lang, bato lang. At umiyak sila. At ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, kahit ito hindi ganun kaganda nung una, papasok ako sa templo na ito. Nung nagkatawang tao ang bugtong at buhay na Diyos, pumasok siya sa templo at nangaral siya. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ibig sabihin nito, huwag niyong hamakin ang maliliit na bagay. Mayroong isang lalaki doon sa London ay nagkaroon ng tawag nito, yung fog. Taglamig. Hindi makita yung daan. Mayroong isang lalaki na naligaw sa isang simbahan at yung pastor na dapat mangaral doon, hindi dumating. Mamaya mayroong isang lalaki, hindi naman siya pastor, tumayo siya at nangaral siya. At nang siya nangaral mga kapatid, binasa yung Isaiah chapter 45 verse 22. At ito po ang sabi, kayo'y magsitingin sa akin at kayo mangaligtas lahat na taga wakas ng lupa. Isa sa mga bata na nakinig doon mga kapatid, ang pangalan niya si Charles Spurgeon. Siya po ay naging isang pinakamagaling na mensahero na galing sa Inglaterra. Naitanim yung buto ng kaharian sa kanyang puso. Tingnan mo mga kapatid yung ating live. Nung isang gabi, hindi ko alam kung paano nakaabot yung mga kapatid. Sobrang dami nanood sa atin, Mother Bing. Hindi ko alam paano nangyari yon. Sabi ng bugto at banayos, kapag ginamit mo aking salita, hindi ito babalik sa akin na walang laman. At nagugulat ako mga kapatid. Sabi ko, bakit yung mga nasa kabila nanonood dito sa atin? Napapansin ko talaga. At ang problema nito minsan, ito napapansin ko mga kapatid, minsan yung mga nanay nandoon. Yung mga anak nila dito sa atin. Yung iba naman, yung mga anak na dito sa atin, yung mga nanay naman doon sa kabila.
Pero karamihan doon sa Baloy yung mga kapatid. Nandyan man yan si Pastor Ben. Karamihan na nandoon sa Baloy yung mga kapatid. Doon na sa Makahambos nagsisimba. 3 bisis nang sinira ang simbahan sa Makahambos. Bakit? Hindi na magkasya simbahan. Purihin natin ang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos. Ha? Nag-umpisa sa maliit mga kapatid. Huwag ninyong hamakin ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Bakit? Talagang lalaki ito. Purihin natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Pangalawa, ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos ay patuloy na lumalaki. Lalaki at lalaki ito mga kapatid. Marcos 4:32. Gayon may pagkatanim ay tumataas at lumalaki ng higit kaysa lahat ng mga gulay. Ito po yung kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi mo to kayang pigilin mga kapatid. Lalaki at lalaki ito sapagkat ito ang plano, ito ang sinabi ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin mga kapatid. Alam mo itong mustard seed mga kapatid, napakaliit man ang buto niyan. Yung tangkad niyan, Brother Bunding, umaabot ng 15 feet high. 15 feet. Gaano kalaki yun, Brother Bunding? 15 feet height. Ha? Gaano kalaki yan? Kasi laki ng nyog? Ha? Ganon din ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Napakaliit. Pero lumaki. Ha? Sino yung unang disciple ng bugtong at buhay na Diyos? 12 disipulo lang. Mangingisda pa. Mga wala pang pinag-aralan. Nung umakyat ang bugtong at buhay na Diyos, nadagdagan sila ng 120. Yung 120, bumaba yung banal na espiritu. Pagbaba ng banal na espiritu, naging ilan na sila? Dumagdag 3,000. Hindi kasama yung mga bata at mga babae, kasi ang binibilang doon, mga lalaki lang. Sobrang dami. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ito po ang sabi. Gawa, Kapitulo 1, versikulo 15. At nang mga araw na ito'y nagtindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid at nagsabi, at nangagkatipon ang karamihang mga tao na may 120, 120, nag-umpisa. Ha? Yung 120, pag nagkukubinan tayo, parang ganun lang kaliit ang mga tao. Nung bumaba na yung Holy Spirit, mga kapatid, ano nangyari? Gawa, Kapitulo 2. 41 at saka 47, ito pong sabi. Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanilang araw na yaon ay may 3,000 kaluluwa. 3,000 na nangagpupuri sa Diyos at nagtamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanilang Panginoon araw-araw nangaliligtas. Isipin mo yan, nag-umpisa ng 12, naging 120, naging 3,000, at nagdagdagan pa. Araw-araw, dumami ng dumami. At lumaki ng lumaki ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Alam niyo ba mga kapatid, kung ilan na yung Kristiyano sa buong mundo ngayon? Umaabot na siya ng mahigit kumulang 2 billion Christian in the world. Ha? Yan po mga kapatid. At patuloy pong lumalago yan mga kapatid dito sa ating mundo. Ha? Sa China, ang estimate mga kapatid, mayroon 163. Nung unang panahon mga kapatid, nasa 4,000 lang yung mga Kristiyano sa buong China. Ngayon po mga kapatid, estimated nila mga kapatid, umaabot na ng 163 million na mga Kristiyano sa China. Duglang dumami. Ha? At aabot ito ng 1.4 billion na mga Kristiyano pagdating ng panahon. Tingnan mo yung China ngayon. Laging may nagrarally dyan. Kung nakita nyo sa Facebook mga kapatid, may dumating na mga Bible sa China. Nung mahawakan nila yung Bible mga kapatid, grabe ang iyakan ng mga Chinese. Iyak sila ng iyak. Hindi sila makapaniwala mga kapatid na for the first time ng buhay nila, makahawak sila ng Bible mga kapatid. Ha? Dito sa atin, iyak na lang yung pastor, hindi pa kayo magbili ng Bible? Ha? Nakabibili kayo ng mga cellphone ninyo na taghalagang 20 mil. Bible naghalagang 500 lang, hindi kayo makabili. Ha? Kung wala kayong, makabili kayo ng cellphone ng mahal-mahal, nakakapag-load kayo ng aabot ng 500 sa isang linggo. Bible lang, hindi pa natin mabili. Ha? Sabi, pastor, mayroon bang libre na Bible dyan? Ha? Mga kapatid, ang daming Bible dito. Ha?
Daming nakahanda yung Bible ni Mother Beng dito. Ha? Kuha kayo dyan, libre lang. Sabi ni Mother Beng, ha? Donation lang, tag 1,000 lang. Ha? Libre man yan, donation lang. Di ba? Noong 1900, mga kapatid, 7,000 churches sa Korea. Ha? Isip-isipin mo yan. Noong unang panahon, mga kapatid, the only Christian in Asia, mga kapatid, Pilipinas lang. Ngayon, sa Korea, mga kapatid, 1900, 7,000 churches. Ha? Sa Africa dati, 3% lang ang mga Kristiyano, dumami na. Ha? Umabot na sila ng 63% sa kanilang population. Umabot silang 34,000 per day ang nagiging Kristiyano. Sa India, 14 million. Isipin mo yan. Noong nagkaroon pa ng pandemic, mga kapatid, ang ginawa ng mga Indian, pinagtatapon nila yung mga Diyos nila. Sabi niya, walang kwenta. Alam mo yung sa India, mga kapatid, milyonis ang Diyos nila. Sobrang dami ng Diyos nila. Yung ood, yung bulati, yung unggoy, lahat ng mga mayroong buhay, Diyos nila yon. Ha? Napakatindi. Dumami yung kanilang mga Kristiyano doon, mga kapatid. Sa Middle East, marami na rin ngayong mga Muslim ang naging Kristiyano. Ha? Marami nagsasabi na, mayroon ako nakita niya nagla-live sa Facebook, lalaki yun, may balbas, na sinasabi niya na ang paniniwala nila, si Kristo ay propeta lang at si Kristo ay hindi namatay ayon sa kanilang aklat na Quran. Ha? Pero tandaan niyo, mga kapatid, yung Quran, hindi naman si Muhammad ang sumulat ng Quran. Dahil si Muhammad, hindi naman nakapagtapos yun. Hindi siya ang sumulat. Kailan na isulat yung Quran? Ha? Ilang daan pang taon ang lumipas bago na isulat yung Quran. Panahon ni Muhammad, wala pang Quran. Kumbaga, yung nagsulat ng Quran, salit-saling kwento na lang yun. Hindi natin malaman kung sino ba talaga yung totoo doon kasi panahon ni Muhammad, hindi pa nagawa yung Quran. Pero yung Biblia, mga kapatid, yung nagsulat ng Biblia, kasama mismo ng bugtong at buhay na Diyos. Nung kasama nilang bugtong at buhay na Diyos, isinulat ang Biblia ng panahon na yon. Mga testigo talaga sila. Nandoon talaga sila. Hindi kwento-kwento lang. Yun ang kaibahan ng ating Biblia, mga kapatid. At sigurado tayong hindi ito magkakamali, mga kapatid. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Napakarami. Sabi dito sa Pahayag 7:9, pagkatapos ng mga bagay nito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan ng mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na ngadamta ng mapuputing damit at may mga palmas sa kanilang kamay. Ito daw marami, mga kapatid, ang makakasama natin sa karyaan ng bugtong at buhay na Diyos. Yung tinatawag natin great multitudes. Yung mga great multitude, siya yung mga namatay na nanampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Napakarami nun, hindi mabilang yon. Yung 144,000, mga kapatid, ito yung madadatna ng bugtong at buhay na Diyos na buhay. Pag nadatnan ka ng bugtong at buhay na Diyos na buhay, pagdating mo sa langit, mga kapatid, kung nasaan ang bugtong at buhay na Diyos, kasama ka. Sa loob ng ilang taon? Libo-libong taon, nasa langit ako. Libo-libong taon, simula pa lamang. Isipin mo, kapatid, at ito ang nakakagulat na Biblia. Yung libo-libong taon na yan, numero ng bugtong at buhay na Diyos yan. Numero niya yan. Alam nyo ba yung isang araw ng bugtong at buhay na Diyos? Alam mo kung ilang araw sa atin yan? Ang ating isang araw ng bugtong at buhay na Diyos, equivalent to 1,000 years. Kaya yung libo-libong taon, sobrang dami nun, mga kapatid. Sobrang tagal nun, mga kapatid. Ang sarap, maglakad-lakad, mamasyal-masyal doon sa langit ng mga langit. Ang sobrang ganda, hindi pa nag-isip ng tao, hindi pa nakita ng mata ang lahat ng mga bagay na hindi ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Dapat doon tayo.
Ha? Doon tayo mga kapatid. Sa Muslim, iba rin yun sa kanilang paniniwala mga kapatid. Ha? Ano ba paniniwala nila? Pag nag-jihad ka, nagpakamatay ka, pinasabog mo yung katawan mo, diretso ka la sa langit. Ha? At napakaraming birhing babae nag-antay doon. Sabi ko, mukhang di langit napuntahan mo, mukhang kabarit at napuntahan mo. Ha? Papasabugin mo yung katawan mo para lang pumunta ka sa langit para dahil lang sa mga babae. Ha? Grabe naman yan. Kaya pinakita ng bugtong at buwan na Diyos, ito yung kaharian. Kapag binabanggit natin yung kaharian, ano na iisip natin? Mayroong trono, mayroong mga sundalo, may mga bansa. Ha? Pero may dalawang aspeto ang kaharian ng bugtong at buwan na Diyos, mga kapatid. Yung future kingdom, na yung tinatawag nating the physical kingdom, doon talaga yung dadarating dito, ang kaharian ng bugtong at buwan na Diyos. Yung doktrina kasi ng ibang sikta, mga kapatid, ganito. Ang topic ko gabi ay Jacob Strobel. Pagdating na ng pag-uusig, sa ibang sikta ha, ira-rapture na daw sila, dadalhin na sila sa langit. Sabi na bugtong, susubukan nga yung mga anak niya Ha? Pag sinabing susubukan, mayroong exam. Hindi naman sinabing exempted ka sa exam. May exam. Susubukan ka. Ano ibig sabihin nun? Natanggap mo na yung banal na espiritu. Okay? Pag natanggap mo na yung banal na espiritu, ibig sabihin, kandidato ka na sa langit. Okay? Kaya lang, hindi mo alam na natanggap mo na pala. Susubukan ngayon ni Satanas. Uusigin. Ha? Yung kinakabahan ka na ngayon kasi alam mo makasalanan ka. Hindi mo alam kung ligtas ka ba o hindi. Pero tapos na. Ha? Nasa isipan mo na lang yun na akala mo hindi ka paligtas. Pero ligtas ka na, pinatawad ka na ng bugtong at buwan na Diyos. Yung mga banal, may manatiling banal, ang makasalanan, manatiling makasalanan. Yung mga matuwid, mananatiling tuwid. Wala nang pagbabago yung mga kapatid. Ha? We are building our character araw-araw. Binibuild natin yung character natin simula ngayon. Hindi natin alam kung kailan naalis ang bugtong at buwan doon sa sanktuaryo. Ano yung sanktuaryo? Doon sa langit, nandoon sa sanktuaryo. Anong ginagawa niya? Siya ang abogado natin. Kapag humingi ka ng tawad, papatawarin ka niya. Pero aalis siya sa pagka-abogado. Ano na magiging trabaho niya? Magiging hukom na siya. Ngayon, pwede pa tayong humingi ng tawad. Paano kung lumipat na siya doon sa umalis na siya doon, mga kapatid. Wala nang tagapamagitan sa atin. Kaya ngayon, mga kapatid, humingi tayo ng tawad. Papatawarin tayo. Pero pag tapos na lumabas na siya doon, sarado na ang kaligtasan. Yun ang hindi natin alam kung kailan. Ha? So yun ang importante, mga kapatid. Ang sabi ng Roma 14:17, ano yung kaharian ng bugtong at buwan na Diyos? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katuwiran, kapayapaan, kagalakan sa Espiritu Santo. Ano na yung kaharian? Katuwiran. Nasa katuwiran ba tayo? Kapayapaan. Alam mo, mga kapatid, magkakaroon ka ng kapayapaan kung sigurado ka talaga sa pananampalataya mo. Mayroon kang kagalakan sa Espiritu. Ha? Kailan tayo magkaroon ng katuwiran? Kapag tinanggap natin ang bugtong at buwan na Diyos, mayroon tayong katuwiran. At pagkatapos, magkaroon tayo ng kapayapaan. Paano tayo magkaroon ng kapayapaan? Kapag nasa atin ang bugtong at buwan na Diyos, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kagalakan. Bakit nagagalak ka? Kasi nasa iyo na nga ang bugtong at buwan na Diyos, nagagalak ka na. Ano ba yung kanta na yun? Si Jesu Kristo nagagalak na nakilala siya sa bayan ko. Kung nagagalak ang bugtong at buwan na Diyos, nandoon rin sa iyo ang kagalakan, mga kapatid. Kagalakan, kapayapaan, kagalakan. Na mayroon pang isang punto, mga kapatid, na ibibigay ko ngayong umaga. Ang kaharian ng Diyos ay nagbibigay sa iyo ng shelter, tahanan, matitirhan. Marcos 4:32. Purihin ang bugtong at buwan na Diyos. Gayon may pagkatanim ay tumataas at lumalaki ng higit sa lahat ng mga gulay at nagsasanga ng malalaking sanga. Ano na yung puno ng mustasa? Nagkaroon ng maraming sanga. Ano pat ang mga ibon sa langit ay makakasilong sa kanyang lilim. Sa kaharian ng bugtong at buwan na Diyos, ikaw ay mananahan. Purihin ang bugtong at buwan na Diyos. Ito, basahin natin. Salmo 91, versikulo 1.
Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim na makapangyarihan sa lahat. Sino po yung mga kapatid? Yung bugtong at buhay na Diyos. Siya yung ating lilim, mga kapatid. Doon tayo mananahan sa Kanya. Siyang ating kanlungan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Ha? Ano makikita mo sa karian? Una, magkakaroon ka ng kapahingahan. Ha? Tayo mga kapatid, tuwing araw ng Sabado, mayroon tayong kapahingahan. Tama ba? We'll find rest. Pagod, sinong pagod sa inyo sa loob ng isang linggo? Ha? Sinong pagod sa inyo? Pagod mag-kupras? Pagod maglaro ng ML? Pagod mag-computer? Ha? Pagod sa mga kapinpal ninyo? Ha? Pagod magtabas. Pero pag araw ng Sabado, mayroong kayo kapahingahan. Ha? Sabi ng bugtot mo na Diyos, Mateo 11, 28, 29, magsiparito kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nangabibigat ang lupa at kayo aking papagpahingahin. Pasanin ninyo aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo, mapagkumbabang puso at masumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Alam niyo mga kapatid, yung hayop, mayroong pamatok dito. Anong tawag yan na nabilya? Yung pamatok? O, singkaw, pag hinihila ng kalabaw. Alam mo bakit mayroon siyang ganon? Kasi, ang bigat nun, napupunta na sa lupa, di ba? So, mas magaan yun. Sabi ng bugtong, yung pamatok ko, hindi mabigat, magaan lang. Ha? At yan ang binibigay sa atin, halimbawa ng bugtong at buhay na Diyos. Yung mga ibon daw, doon mananahan sa puno ng mustasa na yon. In other words, ang lahat ng mga tao na mananampalataya ay makakahanap ng kapayapaan sa ating bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Di ba? Isipin nyo lang mga kapatid, yung buhay ng ibon. Ha? Kung ikaw kaya ibon mga kapatid, hindi ka kaya mahirapan? Ha? Ipagpalagay natin si Nanay Bilya. Medyo may edad na si Nanay Bilya. At ibon siya. Lilipat si Nanay Bilya. Ang ibon mga kapatid, mabubuhay ba yan na puro lipad lang? Anong ginagawa ng ibon? Naghanap yan ng madadapuan. Minsan doon Barbundin, natulog ako doon sa bahay. Gabi, mga araw, alauna, umihi ako sa labas. Isipin mo Barbundin, nahulugan ako ng mangga sa ulo. Wala namang puno ng mangga dito sa uluhan ko. Siguro yung paniki, nanguha siguro ng mangga, hindi niya siguro kinaya. Nalaglag. Ang dami ng nalaglag mga kapatid. Yung mga ibon, ganun din, hindi sila, kailangan nilang maghanap ng mapapahingahan. Kailangan nilang magandang puno na matutuluyan. Ganun din tayo. Para tayong mga ibon. Ha? Kailangan natin pagdating ng Sabado, nagsasamba tayo, nagpapahinga tayo. Kailangan natin yon. Nanay Bilya. Hindi lang puro trabaho. Ha? Puro ka lang trabaho, lakad ng lakad. Hindi ka mapapagod niyan. Nakakapagod. Kailangan mo ng lugar na mapapahingahan. Pupunta ka ng Mauyon, pupunta ka ng Siban. Anong gagawin mo? Magpapahinga ka. Pupurihin mo ang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos. Kaya huwag kayo mag-worry, huwag kang mag-alala. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Ha? Sabi ng bugtong, tingnan mo mga ibon sa langit. Hindi nag-alala, hindi naman sila nagtatanim. Pero, inaalagaan sila ng bugtong at buhay na Diyos. Mayroong dalawang ibon nag-usap. Sabi ng sparrow, sabi ng maya. Sabi ng maya, ewan ko ba't sa mga tao na to, bakit lagi sila nag-uuri kung ano yung kakainin nila? Bakit lagi sila nag-alala? Sabi naman ng isang ibon, hindi ko rin maintindihan. Ha? Bakit sila nag-uuri? Ha? Siguro wala silang Diyos na katulad ng kinikilala natin. Ha? Sabi ng ibon, siguro wala silang Diyos. Wala silang ama na katulad natin. Ha? Mabuti pa yung ibon, nakaintindi pa, nakakilala pa sa bugtong at buhay na Diyos. Tayo kaya? Marami tayong worry mga kapatid.
Sa karya ng bugtong at buhay, makakahanap ka ng kapahingahan. Kapahingahan saan? Sa galit ng bugtong at buhay na Diyos. Sabi si Zephaniah chapter 2 verse 3, ito po ang sabi. Hanapin ninyo ang Panginoon. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kamuan. Baka kayo ay masisilungan sa kaarawan ng galit ng Panginoon. Anong hanapin natin? Hanapin natin ang Panginoon, hanapin natin ang katuwiran, ang kamuan, para pagdating ng paghukom, sa pagdating ng paghusga, mayroon tayong mamalalapitan ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Ha? Pagdating ng paghukom, mga kapatid, ibubuhusan ng bugtong at buhay na Diyos ang salot sa libutan ito. Yung walang masisilungan, mga kapatid, yan yung mga taong walang kinikilalang Diyos. Eh, ikaw mayroon kang Diyos, mayroon kang masisilungan. Ha? Mayroon kang malalapitan ang ating bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, sa ibang bansa, sa Amerika, sa Australia, nandyan yung malalaking bundok na laging nagkakasunog. Kapag mayroong sunog, mga kapatid, ang ginagawa ng mga cowboy, yung totoo talagang cowboy, ang ginagawa nila, halimbawa yung sunog nandito, para hindi na lumaganap ang sunog, gumagawa din sila ng sunog dito sa kabila. Para magsalubong, hindi na lalaganap pa. Tapos pinapaapakan nila sa kabayo para yung sunog niya papunta doon. Papunta para magsalubong ba? Hindi nakakalat pa ang sunog. Ha? Pagdating ng panahon, mga kapatid, ganon din mangyayari sa atin. Ha? Mayroon tayong malalapitan, ha? At ang bugtong at buhay na Diyos, pagdating ng panahon na susunugin yung lahat ng mga masasama, mayroon tayong shelter, mayroon tayong matutuluyan ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Hesus sa makapangyarihan sa lahat. Ha? Ano yung kapahinga natin? Ano yung, saan tayo lalapit, mga kapatid? Doon nung ipinako siya sa cross. Doon tayo lalapit, mga kapatid. Nandoon yung power natin. Nandoon yung sakripisyo ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Kaya pag doon may mga karamdaman, Mother Bing, pag may mga karamdaman, hindi ka pwedeng magdasal na hindi mo babanggitin yung sakripisyo ng bugtong at buhay na Diyos. Nandoon yung power eh. Ha? Yung ikaw nagbuhis ng buhay. Ha? Hindi kita yung dasal ni Father Lahi. Ipinako ka sa cross. Bakit nilalagay ni Father Lahi yun doon sa dasal? Nandoon yung power. Nandoon yung sakripisyo ng bugtong at buhay na Diyos. Lahat ng pinaghirapan niya nandoon. Ha? Alam mo, kapatid, halimbawa, meron kang pinaghirapan dito sa loob ng simbahan na ginawa. Tapos dumating yung pastor ninyo, hindi man lang napansin ng pastor yung pinagpaguran mo. Parang hindi nagustuhan ni pastor yung ginawa namin. Di ba? Pagod na pagod ka sa ginagawa mo. Yet, hindi na-acknowledge. Naalala ko dati, nung ako'y nasa college pa, gumawa ako ng sulat. Lumapit ako doon sa advisor namin na abogado. Sabi niya, binasa yung sulat. Sabi niya, sir, ano masabi mo sa sulat ko, sir? Sabi niya, walang problema. Pero mayroon isang problema, ano lang? Yung pangalan ko nilagay mo dito, attorney lang. Dagdagan mo ng CPA. Bakit? Ilagay mo ng CPA. Pinaghirapan ko yan eh. Attorney, CPA. O, sige, lagay. Ha? Kumplito. Ganon din ang gagawin natin sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Magkakaroon ka sa karya ng bugtong at buhay na Diyos, magkakaroon ka ng kapayapaan, proteksyon na nagmumula sa bugtong at buhay na Diyos. Ito pang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, Pahayag, Kapitulo 7, 15-17. Ito ang sabi. Kaya't sila ay nasa harapan ng luklukan ng Diyos at nangaglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo at siyang nakaupo sa luklukan. Ay lulukuban sila ng Kanyang tabernakulo sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila at sila ay papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. Ibig sabihin, mga kapatid, ang ganda nito, tutulungan tayo ng bugtong at buhay na Diyos ngayon, at pagdating ng panahon, papainumin tayo ng bugtong at buhay na Diyos ng tubig ng buhay. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos.
Ito yung tinatawag natin mga kapatid na papaganahin mo na yung utak mo, pag pinikit mo yung mata mo, i-describe mo yung kaharian ng bugtong at buhay ng Diyos, hindi mo mailis sa larawan sa sobrang ganda. Ha? Napakatindi. At pagdating doon sa langit, hindi ka na magkakasakit. Ha? Wala nang arthritis, wala nang diabetes. Ha? Hindi na yung paglalakad ka ng liability na may mararamdaman ka mga sakit-sakit sa mga buto-buto mo. May gout. Ha? Wala nang arthritis, wala nang kalungkutan, wala nang kamatayan. Wala nang, ha? Walang burnout sa langit. Ha? Hindi na kayo matutulpo pagdating doon. Ha? Buti ngayon, medyo hindi na nag-burnout ngayon, Mother Bing, kasi natulpo na tayo. Oo. Oh, medyo nahiya na siguro yun. Ha? Merong isang singer, mga kapatid, ang pangalan niya si Eric Clapton. Mayroon siyang ginawang kanta. Ang title ng kanta niya, Tears in Heaven. Nung namatay yung anak niya, mga kapatid, gumawa siya ng kanta. At ang lyrics ng kanta ay sabi ganito, Would you know my name if I saw you in heaven? Sabi niya, makikilala mo pa ba kaya ko? Malalaman mo kay pangalan ko pag nasa langit na? Would you feel the same if I saw you in heaven? Yung nararamdaman mo, mararamdaman mo pa rin ba pag nasa langit na? Tapos sabi niya, I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Maganda na sana yung lyrics eh. Tumagilid pa yung dulo. Sabi niya, kailangan kong maging magmalakas at magpatuloy sapagkat alam ko, hindi naman ako mapupunta sa langit. Ganda na sana ng lyrics. Kaso hindi siya papunta sa langit. Ha? Diba? Pero tayo mga kapatid, hindi tayo nabibilong sa sanlibutan ito. Tayo ay mamamayan ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Purihin natin ang bugtong at buhay na Diyos. Hindi tayo nilikha para sa sanlibutan ito. Ang sabi nga doon, tayo ay mga dayuhan lamang sa sanlibutan ito. Tayo ay nilikha para sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Paano ba pumunta sa langit? Ha? Paano pumunta sa langit? Tinanong na isang teacher, paano ba tayo pupunta ng langit? Sabi ng mga bata na maliit, kailangan mamatay muna. Ha? Anong gagawin natin mga kapatid para makarating sa langit? Ha? At nakita natin ang misteryo ng bugtong at buhay na Diyos pinakita sa atin dito. Tingnan mo si Moses. Ha? Ilang taon tinawag si Moses? Hindi makapagsalita. Senior citizen. Pinili ng bugtong at buhay na Diyos at naging sugo. Si Gideon, nanawagan siya ng mga sundalo, umabot 32,000. Sabi ng bugtong at buhay na Diyos, sobrang dami. Ginawang 300. Natalo niya ang 100,000 ng mga sundalo. Si David, napakabata. Napakaliit. Tinalo niya si Goliath. Ganyan po ang ginawa ng bugtong at buhay na Diyos. Yung batang maliit, mayroon siyang 5 tinapay at 2 isda. Napakaliit. Napakarami ng pinakain mga kapatid. Napakarami at napakatindi. Ha? Mayroong isang mangaral sa Inglaterra mga kapatid, ang pangalan si John Wesley. Nung siya po ay nangangaral, ay hinold up siya. Nung hinold up na siya ng isang lalaki, sabi niya, pasensya ka na, wala talaga akong pera. Kinuha niya yung bulsa niya ng ganon, binalabas niya, wala. Halika, samahan mo ko dito. Pinakita niyo kabayo niya, ito yung mga gamit ko dito. Kuha ka kung anong gusto mo. Ha? So, kinuha ng mga magnanakaw yung mga pwede niya mapakinabangan. At pagkatapos bago umalis yung magnanakaw, binulungan siya ni John Wesley. Siya, sandali lang dong. Bago ka umalis, mayroon ko sabihin sa'yo. At ang sabi po nito ni John Wesley, mga kapatid, ha? Ito ang sinabi niya. Pag dumating ang panahon na pagsisisihan mo itong ginawa mo, at pagkaya mo na ito, tandaan mo yung sinabi ko, ang dugo ng bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo, ang naglinis sa iyong kasalanan.
Tapos umalis niya magnanakaw. After souvenirs, habang nangangaral si John Wesley, may lumapit sa kanyang lalaki at sabi niya, Pastor, naalala mo ako? Sabi, naalala kita, ikaw yung magnanakaw doon. Sabi niya, nung umalis na ako, galing nagnakaw, hindi ko malimutan yung sinabi mo, kaya nagbalik ako sa bugtong at boys, ito, bayaran ko yung pera na ninakaw ko sa iyo. Sabi niya, hindi ka sa akin nagbayad. Ibigay mo yan sa gawain. Magpasalamat ka sa Panginoon dahil siya ang nagtawag sa iyo. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ha? Purihin natin ang bugtong at buhay na Diyos. At yan po ang ginawa, mga kapatid. At ganun din ang gagawin natin. Tayo ay pagpapalain at ibibless tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Si Heso Kristo, siya ang daan, buhay at katotohanan. Kanya tayong ipagtatanggol, pag siya'y ating aasahan. Siya ngayon ay nanawagan, sa lahat ng ibig ay kaligtasan. Sapagkat siyang buhay na walang hangganan. Si Heso Kristo ang tunay na pag-ibig, pagkat siya ang buhay tagapagligtas. Si Heso Kristo lamang ang magliligtas. Si Heso Kristo ang tunay na pag-ibig. Ito ngayon sa daigdig, panay kahirapan lamang. Ang lahat ng lingkod ng Diyos, ng mga Diyos, ang lahat ay inahamak lang. Ngunit si Kristo, siya ang daan at katotohanan. Si Heso Kristo ang ating tanging kaligtasan. Si Heso Kristo ang tunay na pag-ibig, pagkat siya ang buhay tagapagligtas. Si Heso Kristo lamang ang magliligtas. Si Heso Kristo ang tunay na pag-ibig. Kahit na may kapahamakan, si Heso Kristo ang tanging kanlungan. Tawagan mo siya araw-araw, siya ating tanging pag-asa. Kanya tayong tinuturuan sa landas ng katuwiran, upang sa kaligtasan ng ating kaluluwan. Si Heso Kristo ang tunay na pag-ibig, pagkat siya ang buhay tagapagligtas. Magliligtas. Si Heso Kristo ang tunay na pag-ibig. Si Heso Kristo ang tunay na pag-ibig, pagkat siya ang buhay tagapagligtas. Si Heso Kristo lamang ang magliligtas. Si Heso Kristo ang tunay na pag-ibig.
Lahat ng kapurihan at karangalan ay para sa nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Heso Kristo, Yeshua Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Aleichem.